Magandang gabi! Kamusta kayo mga ka-Legit Americans? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang ka-Legit Americans ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legit Americans. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, just click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating mga balita. And salamat naman sa mga nakatutok at nakatambay parate sa ating YouTube channel. Yung mga taong lagi pong nakaabang sa atin pong mga daily updates. Maraming salamat and mabuhay po kayong lahat. Samantala, big shoutout naman po sa ating mga masisipag na commentors. Shoutout po kina Sir Joey Boy Estevens. Shoutout Manuel Ponce, Romy Obispo, Mendoza Joey, and Charles Justin Javelosa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Na isa-isa rin po ulit natin yung mga masisipag at talagang legit po nating mga subscriber. Anyway, sa mga hindi ko po nabanggit ngayong gabi, Sir Roy Michelle Numogol, Miss Fallen Angel, magandang gabi sa iyo. Jefferson Ato, Eddie Bukayo, B-Boy Tugay, magandang gabi. And sino pa ba mga nakakalimutan natin? Bawi po ako next time sa mga hindi ko po nabanggit. Anyway, para naman po ngayong gabi pag-usapan natin ang mainit po nating chika. So, unahin na nga po natin na pag-usapan para makabuelo tayo ay patungkol dito sa list of trending ngayon sa X or dati pong Twitter. So, pasok na naman po as usual ang EAT or ang Legit Daricads. Grabe, napakasisipag no ng mga ka-Legit Daricads natin. And napakaganda rin naman po kasi talaga ng episode kanina. Lalo na po yung lahat naman no? Sugod bahay, therapy, gimme 5, pati po ang Mr. Cutie. Kanina nga po lap trip po talaga kanina. Yung Mr. Cutie nung actingan na mga ka-OG in fairness. Ang ganda po ng actingin ngayon ng mga Mr. Cutie po natin. Congrats din dun sa number 2 na nanalo. So, sino po mga bumoto? Anyway, lap trip nga po itong si Maine Mendoza. Sana more eksena po ng ganito. Grabe si Maine, napaka-effortless pong magpatawa. Grabe, ang dami pong natawa talaga at marami po talaga ang siyang napasaya nitong si Maine Mendoza. Pati nga po kahit po behind the scene ay hindi mo mapigilan kahit napanood mo na siya sa TV, papanoorin mo rin sa cellphone, talagang matatawa ka po sa eksena pong ito. Kaya nga hindi po nakapagtataka na mag-trending po ulit ang Legit Daricads at pati pong hashtag Maine Mendoza ay nag-trending din sa social media. Grabe nga naman itong isang Maine Mendoza. Kahit hindi po niya sinasadya magpatawa, talagang napakagaling nitong si Mengay. Anyway, speaking of EAT mga ka-OG, so kanina nga po ay pinataob po muli ng TVJ ang kalaban nitong noontime show na kung saan kahit magsanib pwersa po ang GMA at Tape Bulaga ay wala pa rin. Talagang pinataob pa rin po sila ng TVJ. Kanina nga po ay 89,000 ang TVJ kanina sa YouTube, combined views po ng TVJ at TV5. So sa TVJ po ay meron silang 32,000 during Gimme 5 and then sa TV5 naman mga ka-Legit Daricads ay meron po silang 57,000 views during Gimme 5 din po ito. So total niyan 89,000 views guys and mukhang tumaas pa po ito. Kaya naman congratulations sa TVJ. Samantalang ang GMA Network naman na kung saan ay milyon-milyon. Kung ako nagkakamali, 30 plus ang subscriber ng mga yan. Pero wala man lang pong 1,000 ang nanonood po sa kanila. Kinulang pa talaga para baka 1,000 man lang ang kanilang live streaming. So, nilive pa po talaga nila ang Eat Bulaga pero wala rin pong kwenta, wala pa rin pong epekto. Wala pa rin pong pakialam ang mga tao sa kanila.
Kumbaga, ultimo mga kapuso, initsapwera lamang po ang live ng Itbulaga. Nasa 944 lamang po ang nanood sa kanila sa live po ng GMA Network official YouTube channels. Ika naman po siguro nila sayang, hindi pa umabot ng 1,000. Anyway, ganun talaga, wala tayong magagawa. Ultimo kapuso fans ay tila walang pakialam dito sa Itbulaga ng tape. Buti pa dito sa TVJ kahit hindi po nakakamilyon o wala pang milyon ang subscriber, umaabot po ng 100,000 ang kanilang live. Samantala dito naman po sa YouTube ng Itbulaga, ay meron po sila 1.1 thousand viewers guys. So at least dito naka-K po sila. Pero wala pa rin Wala pa rin po laban ito sa 57,000 ng TV5 o ng 32,000 ng TVJ. And sa mga nagsasabi na unti-unti na daw humihina ang EAT dahil kaunti nang nanonood live, ay hindi po totoo yan. Lalo malakas na po kasi unti-unti ang TV station. At yan po ang intayin nila. Kapag lumakas po ang TV station ng TV5, tapos lahat ang nanonood online manood sa telebisyon, nako magdasal na po sila kung kaya pa nilang abutin ang TV ratings ng TVJ. Samantala, sabi nga po dito sa komento ni Sir Noli De Castro, De Castro tuloy, Del Rosario, parati akong nabubulol at namamali sa apelyido niyo, Sir Noli. Anyway, sabi niya nakakahiya lang sa GMA7. Lagi nilang ina-announce sila ang #1 TV station at pinakamaraming subscriber. Pero sa live views at survey, tinatalo na sila ng TV5. Example, nag-Best TV Station of the Year na ang TV5. Nagka-award na Diluchi Cruz Valdez at Frontline sa tanghali na binigayan ng Catholic Mass Media. Parang kinakarma na GMA 7. So, ayun nga po no. Isang malaking patunay lamang din po ito na kung saan talaga lumipat ang TVJ ay lumalakas po ang TV station. So, dati nababasa lang po natin yan. At nababasa lang ng mga basher sa social media. Pero ngayon, ultimo sila, nararanasan po nila na kung saan talaga napupunta ang TVJ ay lumalakas po ang TV station. Kaya naman looking forward na maging #1 TV channel ang TV5 sa Pilipinas. Sabi naman dito sa komento po ni Sir Ricky Canindo, magandang gabi sa inyo. Tanggapin na lang kasi nila na talunan talaga sila. Kaya dapat ay magpalit na sila ng titulo na huwag na gaya-gaya. So, sana nga po mangyari yan sa Ricky, magpalit na lang sila since yan naman po ang demand ng mga tao, di ba? Gusto nila magpasaya daw ng mga tao. Then sundin nila kung ano po ang gusto ng mga tao. Magpalit sila ng titulo. Ibigay na lamang po sa TVJ ang titulo na deserve naman ng TVJ at sigurado silang mahawakan at mamahalin. Talagang mahal ang TVJ. Hindi pa ba sapat na pruweba yung okay lang sila na magtrabaho kahit wala pong pasweldo? Milyon-milyon na nga inabot ng utang nila sa TVJ. Pero okay lang, mahal kasi nila ang programa. Anyway, sabi naman po dito sa komento ni Sir Freddy Gonzalez, maganda rin gabi sa inyo. Mahihirapan ka pag si Michael V ang kalaban mo. Nagkataon lang siguro yan ang question ng Family Feud. Kaya nga kung nagkataon nga po ito, grabe isang malaking sampal po dito sa mga naglaro po na mga bagong host ng Itbulaga, which is ang Chaleco Boys. Grabe nga yun. Talagang wala po silang panama sa mga legit Taricans. Lalo na dito kay Michael V. Paano pa po kaya sa TVJ na poste po ng Itbulaga? So, for so many years. Grabe nga yun. Sabi naman dito sa komento ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi din po sa inyo. Good day uli. God bless and good luck po. At ingat po lagi tayong lahat. Mga ka-legit,
kalimutan nyo na yung October 28 na ratings. Hindi nalilitaw yun kasi nagkabayaran na para itago yung resulta. Yung real result. So, result, ano ba yan? Anyway, wag na nga po natin asahan yan ka-OG, yung October 28 na yun. So, focus po tayo dito sa November ratings na until now, ay nangunguna tayo mga ka-legit lover cards. So, mula November 1 until November 8, tayo pa rin po ang nangunguna na noontime show mga ka-OG. So, kamusta naman po yung one day, last day nung kalaban? Biruin nyo yun. Grabe nga naman. Nag-overnight lang. Hindi pa sila tapos mag-celebrate, nawala na po agad sa kanila yung pwesto. Ganun po talaga kapag tsamba lang. Anyway, yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabi. Pa-comment lamang po sa baba ang inyong mga comment at opinion. Babasahin po natin yan. Nababasa ko po lahat yan. So, hanggang dito lang po muna. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.